Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Para ho sa kabatiran ng ating mga listeners at mga viewers natin, ano ho ba ang mga advantages o mga bentahe at mga disadvantage kung sakasakali pong ang isang tao meron pong credit card? Rico, bago ko ipaliwanag yan, siguro paliliwanag ko muna yung difference ng credit card tsaka debit card. Kasi maraming nalilito. Ayan, tama. Pareho Opo. kasing may card eh. Opo. Actually, yung debit card, ito yung nagagamit mo sa ATM para mag-withdraw. No? So, ang pagkakaiba niya sa credit card is, pag ginamit mo yung debit card para bayaran isang binili, yung account, dapat unang-una may account ka sa bangko. Pangalawa, pag ginamit mo yan, yung halaga ng binili mo, ibabawas ka agad sa account mo, sa balanse. Samantalang sa credit card, unang-una, hindi mo kailangan magkaroon ng account. So pangalawa, pag ginamit mo yan para bumili ng isang bagay, hindi mo kailangan bayaran agad. Kasi meron pang 30 days eh. Kasi ang mga bangko, minsan lang sa isang buwan nagpapadala ng billing statement. No? So, sinasummarize nila lahat ng ginamit mo sa isang buwan, padadala ka ng billing statement. No? So, pag ginamit mo yung credit card mo, sa araw kasunod ng pag-summarize nila, ibig sabihin meron ka pang 30 days. Sa susunod na buwan ka pa ibibil. Tapos meron ka pang binibigyan ka pa ng grace period. No? Karamihan ng mga bangko nagbibigay hanggang 21 days na grace period. No? So, sa lahat-lahat, umaabot ng hanggang 51 days na interest-free. So, wala kang babayaran na interest magmula do sa petsa na ginamit mo yung credit card mo, kung tama yung petsa ng paggamit mo. Tsaka pangalawa, dapat binayaran mo ng buo. No? Basta't nagbabayad ka ng buo, buwan-buwan, hindi ka naman kailangan magbayad ng interest. So, yan isa yung gusto kong ipaliwanag. No? Hindi porket gumamit ka ng credit card, kailangan ka magbayad ng interest. Kasi hindi ka naman kinakailangan eh. Basta't magbayad ka lang ng buo, tsaka magbayad ka sa oras. So, dapat bago mag-due date o on the due date itself, bayaran mo yung utang mo. Hindi ka magbabayad ng interest. Tsaka, utang yan eh. So, hindi lang convenient gamitin, kundi nagbibigay pa ng palugit sa pagbabayad. Ayun. So, yan ang mga advantages ng credit card. Disadvantages, sir? Well, ang disadvantage is kailangan maingat ka, no? Kasi maraming umaabuso, no? Kasi napakagaan eh. Binibigyan ka rin ng option na magbayad lang ng minimum amount, no? Usually, ang minimum amount, mga 5% lang. So, ang total outstanding balance mo, 10,000. Pwede ka magbayad ng 500 pesos. So, halos hindi mo nararamdaman ginagamit mo yung credit card, no? So, yung iba, lumulobo yung utang hanggang dumarating yung araw, hindi na nila mabayaran. Kasi pag hindi mo binayaran ng buo, may interest yan eh. At sinabi nga ni attorney kanina, compounded yung interest. Ibig sabihin, yung interest ng isang buwan, nagkakaroon din ng interest ngayong buwan. Ano? So, palaki ng palaki yan, parang snowball, palaki ng palaki. So, darating ang araw, baka hindi mo bayaran. So, doon nababaon yung mga utang. Kaya, mag-iingat lang sana sila. Dapat meron kang disiplina. Pangalawa, mag-iingat ka rin sa paggamit. No? Kasi, pag nawala yan at nagamit ng ibang tao, at hindi mo na-report kagad sa bangko, liable ka, no? So, meron kang pananagutan na bayaran. So, yan yung mga disadvantages naman ng credit card. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.